Ako. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito. Um, yes to Chacha noon si dating Pangulong Duterte, pero nako, bakit po naman napapraning ngayon sa Chacha? Ha? Ito, pakinggan nyo. If you want to change the Constitution, do it now. Oo, di ba? Tapos nagagalit ngayon sa charter change. I therefore consider it a distinct honor and privilege Sa SONA pa yan, ha? to have received earlier from the Consultative Committee that I created a federal constitution that will truly embody the ideal aspirations of all the Filipino people. I am confident. O, di ba? Mas matindi yun. Kasi talagang buong saligang batas po ang papalitan. Issue ba doon ang term extension? Possible. Kasi meron ngang, tinatawag dyan na transition period. Papayag ba naman na yung mga kaalyado niya, mangyayari yung ganyan ang sinasabi niya na kapag nagfederalismo na tayo, in just a matter of maybe a year or 6 months, I will resign na. Then pagka nag-eleksyon na, bahala na kayo. Nako, pangumbinsi lang yun. Ang problema, hindi po niya nagawa na mabraso ang mga senador. Di ba? Wala. Hindi siya pinagbigyan dito. Confident that the Filipino people will Buti pa nga si PBBM, napagalaw ang Senado eh. Kailangan na lamang po nating bantayan ang galaw nila kasi baka ang mangyari nito, gaya ng sinasabi ko po kanina, na itong patuloy na pagpoprolong nila sa investigasyon ng People's Initiative, gamitin nilang dahilan para hindi nila matrabaho, matapos at maipasa ang pag-amyenda sa saligang batas. Di ba? stand behind us as we introduce this new fundamental law. If you do not want federalism, fine. But change the Constitution. Change the Constitution that would really change this nation. Change this nation. Oh. Sabi niya, kung ayaw ninyo ng federalismo, okay lang. Pero sana man lamang ay baguhin ninyo. No? O i-update ninyo ang ating constitution para mabago ang ating bansa. Ibig sabihin mabago, umunlad naman po yung ating kalagayan. Kasi nga sinasabi niya dyan, iba tayo sa ibang bansa. We do not have the black gold. Wala tayong langis. Diba? Kaya hirap dito sa atin ang pag-unlad. Ang resources natin dito, ito lang talaga, kung ano yung meron dito, yun lang ang aasahan natin na malayong malayo sa kakayanan na kaunlaran na kayang ibigay ng black gold. Kaya lang, yan na lang ang sinasabi niya, change the constitution. A few moments later. Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. There's nothing wrong with the Constitution right now. If there's nothing wrong with the Constitution, it is the same Constitution, diba, that we're working on during his time. Kasi sinasabi niya, at least you change the Constitution to change this nation. So ibig sabihin, there's something wrong with the Constitution during his time. Or, ano ba talaga? Are you the wrong in the Constitution during your time? Ganun bang ibig niya hong sabihin? Kung wala hong problema sa Constitution, bakit ayaw niya yung Constitution ng panahon niya? Ibig sabihin siya yung mali ron. Hindi siya akma sa Constitution. Ibig sabihin hindi tama ang pagpapatupad niya. Ang gulo, di ba? Oh. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Seems to be positive, okay. Well, alam niyo sa part na yan, nagpapasalamat na rin ako for recognizing itong achievement po ng administrasyon yan Panahon yan ni PBBM Kaya sabi ko, thank you for recognizing that. Ginamit niyang pang-atake kay PBBM, hindi niya alam, pabor yun. Na sa tingin, sabi niya, sa tingin ko naman, naging maayos naman. Positibo naman.
Eh, ang problema nga eh, pagdating po sa growth rate natin, hindi natin maramdaman. Dahil ang nakakaramdam eh yung mga oligarko, yung mga mayayaman, yung mga investors na mga incheck na nandito sa Pilipinas. Sila yung nakakaramdam. Ang tunay pong pagbabago, lahat tayo makaramdam. Ang kailangan ng mga Pilipino, oportunidad sa trabaho, oportunidad sa magandang sahod. 'Di ba? Hindi na yung lilipad pa ng ibang bansa at doon magtatrabaho. Tapos iwan ng pamilya rito. Pagbalik, nako, ang dami ng miyembro ng pamilya. Oo. Bakit kanyo? Siyempre, yung mga asawa, anak-anak, kamag-anakan ng mga pamilyang iniwan niya rito, both sides, nakatambay na sa bahay nila. Oh, 'di ba? Lahat gastusin niya na. Eh kung lahat po meron ditong trabaho, mas marami ang available na trabaho, tataas po ang sahod. Bakit? Tignan nyo ha. Sa ibang bansa like in the US or in Western countries, diyan, ah, hindi na po pinag-uusapan magkano ang sahod ko. Hindi yun eh. Alam niyo po ba kung ano ang pinakamahalaga sa kanila? Like in the US, based on my experience? Hindi ako nag-US, pero since nasa call center ako, that this is what I have observed. Dahil nag-handle ako ng Aetna International, the second largest health insurance company ng Amerika. 'Di ba? Ngayon, ang sabi doon, kasi sabi ko, yung dati mong company, like 6 months ago, ganito. 'Di ba? So yung coverage mo nag-end na, and then 2 months later nagkaroon ka ng bagong employer, which is ito ng Nomura, na may coverage sa ganito. Sabihin ng tao, kasi ano, dapat may coverage pa rin ako. Dapat i-cover pa niyan yung bakante kong 2 buwan. O, titignan ko lang doon. Again, sinasabi nila sa akin, you know what, if you notice that I'm always with Aetna International. Pero iba-iba yung package. Iba-iba yung nahihita ko sa mga company ko, sa mga employer. Bakit ho? Hindi na pinag-uusapan ng sweldo. Ang nangyayari po diyan, pagandahan na lamang po ng health insurance package or yung mga SPIF, mga additional na benefits na nakukuha sa mga kumpanya para makakuha ng empleyado. 'Di ba? Like dito sa Pilipinas, ang call center, ang pinagtitignan na lang po namin dito, kung lahat ng call center nag-o-offer sa amin ng 30,000 a month na basic. Sa kategori ko kasi na 13 years sa call center, normal na po sa akin ang offeran ako ng 30,000 plus na monthly. Bukod pa yung mga bonus-bonus diyan, lalo kung sa sales. Ngayon, ang pipiliin ko siyempre, yung merong dental coverage, yung merong massage, yung mga ganong klase na hindi po available sa ibang call center. Pagandahan. Siyempre, I will choose yung made the best package. Kung ano pa yung ibang mahihita ko. Kung meron pang signing up bonus na nag-apply pa lang ako, then I will get 20,000. 'Di ba? So gano'n po yung mangyayari dito kapagka nakapasok rito yung mga foreign investors na ang issue lang naman nila ba't di sila nagtutuloy, hindi tayo pinapayagan o hindi sila pinapayagan ng batas ng Pilipinas na mag-manage ng sarili nilang negosyo na kanilang dinala rito. Saan ka ba naman nakakitang negosyante? Nagdala ka ng pera doon, hindi mo pwedeng i-manage. Or at least, hindi pwedeng ma-manage ng tauhan mo. Kailangan yung bansang pinagdalhan mo, majority sila ang magpapatakbo dahil po sa provision sa ating constitution, the Filipino managed economy. Kagabi nga sa live natin, 'di ba? May nagsasabi ron na etong ganitong semiconductor company. Dati nung Amerikano yung may hawak, nako, ang ganda ng kanilang sahod. Ang problema, nung nawala na po ito at Pilipino na yung nagpapatakbo, nako, ang daming benepisyo po nawala. 'Di ba? Ay nako, bakit? Kasi hindi natin sabihin ko na lang sa inyo, hindi ho kasi pare-pareho yung pagpapatakbo ng negosyo, 'di ba? So kung ikaw yung may-ari ng pera,
ikaw yung nagpakahirap palaguin yan, tama lang naman na ikaw ang magpatuloy ng pagpapalago niyan. Hindi mo iasa sa kung sino lang. Ikaw na nga nagdala ng tulong, makapag-provide ng trabaho, tapos hindi mo pa ma-manage ang negosyo mo. Yun lang po yung ibigay natin sa kanila. Kung gusto nila may-ari ng lupa para sa mga factory nila, dibentahan ng gobyerno doon sa tamang lugar. Di ba? Kung para sa industrial, may mga industrial park naman tayo. So, bigyan sila. Pag-aalis na sila, ibalik sa Pilipinas yun, ibenta sa Pilipinas yung lote. Ganun lang naman kadali yun eh. Hindi pwedeng ipamana. Di ba? Pambihira. Etong constitution po kasi natin na pinoprotektahan na ngayon ni Digong, tapos ngayon naman po, nung mga nakaraan pala, protektado niya nung January, tapos itong February, open na naman na po siya ngayon sa economic tsa-tsa. Pambihirang buhay to. Anong nangyari? Di ba? Dati, sabi nga yes to tsa-tsa. Ang tsa-tsa, hindi lang economic. Di ba? Talagang totally, anyo ng gobyerno, babaguhin lahat. Term extension, possible. Tapos ngayon po, maliwanag ang sinasabi ng Pangulo, economic tsa-tsa lang. Tapos no. Tapos ngayon, okay na ako dyan sa economic tsa-tsa na yan. Basta wala lang term extension. Oh my God. Di ba? Sabi ni Tony Ninobla ng Japan. Dito sa Japan, ang medical insurance ay kasama ang dental. Alright. Ano po ba yung provider nyo? Kami dati, nahawakan ko dyan, Nomura. Hindi, iba eh. Pero pinakamalaki namin pagka Japan, Nomura. Pagka mga Saudi Arabia naman po, ito naman po ay ang Saudi Aramco. Yung mga estudyante, yung mga scholars nila. Pero kung mga employees, yung